Hello Libra, ito yung reading mo for the second week of September, Libra. I'm Purple Teen. Kung di ka pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, don't forget to subscribe. Paki-like and follow na rin yung aking Facebook page, Instagram, at saka TikTok. Sa mga interesado sa personal reading, mag-send lang kay private message sa aking FB page. Yung link at details na kailangan nyo nakalagay sa description below. Libra, lucky day mo ay Wednesday. Ang lucky numbers mo, 44, 32, 53, 17, 29, at saka 18. So, ano ba tong mga energies na meron sa iyo, Libra? Nako, the Tower na naman. Meron na nakakuha nito eh. Okay, the Tower, ang ibig sabihin lang nito, Libra, something na makakapagdala sa'yo to a realization na may bagay or sitwasyon o pangyayari sa buhay mo o dito sa current situation mo na kailangan ng palitan, ayusin, or baguhin. No? Yan yung sinasabi ni Tower. So, something na hindi mo ina-expect na mangyayari sa'yo. And usually, hindi mo na mapiprevent yung Tower na yan. No? Minsan, minsan may, ano yan, pag yung may mga upheaval or mga pangyayari na nagkukos minsan ng minsan parang distraction minsan, pero yun yung necessary na distraction para magkaroon ng renovation, alam mo yun, magkaroon ng renovation yung kalagayan mo, yung sitwasyon mo, yung mga hindi na dapat. Alam mo yun, yung mga, gaya nga sabi ko, yung mga dapat ng palitan, ayusin, baguhin about you, sa kalagayan mo, yun yung tina-target ni the Tower. So, minsan ito, pag masyadong matigas yung ulo mo or nire-resist mo yung isang bagay, nangyayari yan. So, basta, expect something. Expect the unexpected na mangyayari sa'yo. And you will be caught unaware kasi gano'n naman yung effect ni the Tower. Hindi mo na maalam eh. Bigla na lang siya mangyayari tapos hindi mo na siya maiilagan. No, yun yung dating niya eh. So yan, pwedeng ma-struck yung iyong thinking. Ibig sabihin, magbago yung isip mo, ma-struck yung ego mo, yung pride mo. Lahat ng dapat is-strip away na hindi na nararapat sa iyo. Yun yung tatanggalin ni the Tower. No? Para lang ma-realize mo yung dapat mong ma-realize. Okay? Two of Cups. So, na may kinalaman ito sa relationship sa tingin ko. Kung ano man yung pangyayari na yan sa the Tower mo, kung may kinalaman siya sa romantic relationship. Whether, pwede rin naman kahit hindi romantic siguro, kahit friendship. Basta, merong itong kaganapan with the Tower para sa iyo, pwedeng disaster yung dating niyan, pero yan yung mag-e-expose ng mga relationship, ng mga bagay na dapat ayusin, baguhin, or mawala na sa sistema mo or sa buhay mo, no? So yan. Pwedeng may ma-expose dito ng mga relationship, like kung ano yung tunay na nangyayari sa relationship mo, whether sa kaibigan ba yan, sa asawa, sa special person mo. Ito yun. Yun yung i-reveal ni the Tower sa tingin ko. So mukhang may revelation dito. No? Patungkol dito sa current relationship mo. Four of Pentacles is about, oo nga, sa tingin ko, kaya mangyayari itong the Tower na to, Libra, kasi nga, palagi mong nire-resist itong dapat mangyari. Palagi mo na lang pinoprotektahan tong bagay na to
o sitwasyon na yan, o relationship na yan, o person na yan. Kaya i-hit ka ni the Tower. Kasi gusto niya malaman mo, Libra, ma-realize mo na dapat mo nang i-give up itong bagay na to na matagal mo nang ayaw i-give up. Ayan o. Four of Pentacles. Lumilitaw dito. Pwedeng relationship to na hindi mo mag-give up, give up. Pero talagang i-reveal sa'yo ni the Tower ano yung totoong kalagayan niyan. Kumbaga, di ba yung mga wood, akala natin minsan okay yung itsura sa labas. Pero pag tinuklap mo, underneath, ang dami palang anay. Eto yun. So, pwedeng may mga anay dito sa sitwasyon mo, sa relationship mo, na yun yung pilit na gustong ipakita sa'yo ni the Tower. Kasi lagi mo na lang sinishield. Lagi mo na lang pinoprotektahan na hindi mangyari yung mga dapat na mangyari. Para magkaalaman na. Hindi ko alam kung may iniiwasan ka, kinakatakutan kang ma-expose o malaman. Pero yun yung kailangan mangyari. At hindi mo na mapipigilan yan. Yung sa tingin ko, Libra. Okay. Dahil dito, kasi ayaw mo i-let go yan. Strength card. So, ibig sabihin, kailangan magkaroon ka ng strength of character na harapin itong Tower sa tingin ko. Yun. Connected sila. Connected sila actually. Kailangan kailangan mo i-surrender yan eh. Yung nafe-feel ko eh. And dahil yan sa Tower, wala ka ng choice kundi talagang i-surrender yan. Ewan ko kung gaano katigas ang ulo mo, pero malalaman at malalaman mo yan once na mangyari itong Tower moment. Itong something na inevitable. Inevitable yan. Hindi mo na maiilagan yan. Mangyayari at mangyayari yan. At kung kailan hindi mo ina-expect, hindi ka handa, dun siya mangyayari. Kaya hindi mo siya maiiwasan. No? Kailangan maging strong ka or maging humble ka to accept. Yun yung sinasabi ng strength, no? Kung paano mo gracefully tanggapin itong mga pangyayari na ito na paparating sa iyo kung hindi pa nangyayari. Or kasalukuyang nangyayari ngayon sa sitwasyon mo. The ability to endure, yun eh, si strength card eh. Okay? Kahit na gaano ka grabe yung effect nitong Tower eh, yung kumbaga you will have the capacity na ma-endure yung mga difficult situations na ganyan, no? Six of Pentacles is about giving, receiving, Libra. So you are about to receive or you are about to give something. I feel that this is a card of giving up something. Like the one I told you with the Four of Pentacles na something na hinuhold on to mo, matagal na, ayaw mo i-give up. Parang yun yung, this is, to me, this is the same message. No? With the Six of Pentacles na parang, it's about time to release, to give this up. Okay, sa tingin ko, this is about releasing. Ikaw ang tingin ko magbibigay dito. I-release mo, i-give up mo na yung dapat mong i-give up. The Empress, and this could be a Taurian or a Libran, kung sino man itong may encounter mo. Pagiging down to earth ang nafe-feel ko sa The Empress, it's like pagiging grounded na parang do not forget yung humble beginnings mo. Yun yung nafe-feel ko, Libra eh. Kung saan ka nagsimula. Lahat tayo nagsimula sa wala, no? Sa lupa. So, yan. Ibig sabihin nito is keeping your feet on the ground. Yung bang hindi mo alam mo yun, yung hindi mo makalimutan yung humble beginnings mo. No?
na hindi lumutang yung paa mo sa lupa. Yan yun eh. Okay? I also feel na the Empress this is a very nurturing time para sa iyo, Libra, na kailangan i-rebuild mo yung sarili mo, i-nurture mo uli yung sarili mo. Take care of yourself, take care of your needs. At siguro this is something na yung bagay, ito na yung bagay na aanihin mo, Libra. Okay? Kung ano man yung itinanim mo, ito na yung bunga, kumbaga. Ito yung napipil ko. Yung mga binanggit ko na yan, yung napipil ko sa'yo, dyan sa Empress. Okay? So, alam mo na yun, kumbaga yung epekto, yung bunga ng tinanim. Yung resulta, no? Ayan yung pinaka-resulta. Whatever you did in the past, no? Beware of self-delusion, Libra. Huwag mo na talagang lokohin pa yung sarili mo kasi ito na yung the Tower. No? I-give up mo na yan. Yung belief mo na yan. Kaya ka nga na Tower eh. Kasi matigas yung ulo mo to accept or to give up. Hindi mo gini-give up yung dapat mong i-give up dito. Hold on ka ng hold on. Pwedeng may new job or career coming to you second week of September. And also something na pangyayari, importante sa May, bandang May. Okay? Tingnan na natin yung messages sa iyo ng Fairies, Libra. Wish wisely, use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. Alam mo yung Libra, hindi sapat na wini-wish mo lang yung mga bagay. Dapat you should, sabi dyan, you should take practical steps towards the realization ng iyong mga pangarap or yung mga wishes mo. So, ibig sabihin, hindi lang minamanifest mo, dapat ikaw ay, alam mo yun, may ginagawa. No? Papunta doon sa goal mo, sa dream mo, sa wish mo. Okay? So, ito yung mga messages nakuha ko dito sa second week of September reading mo. Don't forget to like and share. Take care. God bless.